Good day, another vlog na naman tayo mga kaibigan. For today's vlog, nandito na sa harapan natin ang Honda Beat version 3. Silipin natin ano yung mga binago rito, anong in-improve ng Honda sa bagong version 3 na ito. Tara! Be part of our Kaibigan community on Facebook and enjoy the following special perks of being a Kaibigan community member. Join now, Kaibigan. So isa nga pala sa malaking improvement dito sa Honda Beat, itong susian niya, integrated na yung kanyang open ng upuan dito, no? So kung bubuksan mo siya, ipindutin mo lang yan, pwede mo nang i-open, no? Not unlike before na pupunta ka pa dito sa part na to para ma-open. So ayan, magandang ano yan, magandang innovation and convenience na rin dun sa riders, no? At isa pa, no, ditong compartment gloves na to na meron ng power socket. Kailangan pang bumili ng adapter para sa makapag-charge ka, which is tingin ko in the future gagawin niya na itong type A, no, para rekta na. So gagawin mo dyan, maglalagay ka dito ng papalagan mo ito ng, ng cellphone holder habang nabiyahe ka, kung gusto mo lang naka-charge habang nabiyahe ka, kasi hindi kasya yung cellphone dito. Then isa pa dito sa may kaliwa, nandito yung compartment box kung saan may lalagay yung mga di masyadong importanteng mga gamit para yung sa ganun makukuha mo lang o ticket or whatsoever, no? And then may hook dito sa part na to, syempre sa mga pinamili natin, gamit na gamit to. And then yung gulay board niya napaka-sturdy, syempre gawang Honda. So ito nga pala yung ating rider perspective. So I'm a 5'8". Typical na medyo nakaben yung ating ating paa. Goods na goods to, kahit siguro 5'2", 5'1", 5 flat, goods na goods to. And then yung kanyang features dito, kung titingnan mo siya rito, ang laki talaga ng pinagbago niya, no? Spacious yung yung part na to. And then syempre upright yung ating position, which is good for daily ride. And then gulay board, of course, nandito pa rin. Well, obviously, no, ito nga yung isa sa pinakamalaking upgrade ng Honda Beat natin. Since limited edition to, i-describe ko lang sa inyo yung kulay. Then kung nakikita nyo rin naman, meron itong strip na na malaki na blue na strip, then maliit na o manipis na red, and then meron itong logo ng 50th anniversary ng Honda Philippines Incorporated. So once na magkameron ka nito, well, syempre owner's pride yun na meron kang limited edition na ganito. And then yung kanyang kapalodo dito, kulay blue na sabi ko nga sa nakarang vlog ko, mukha siyang Gundam Wings. Kung mga batang 90s dyan nanonood, alam nyo yung Gundam Wings or Voltron, diba? Ganito yung peg niya, no? Then yung bago na rin yung kanyang mags, bronze type to yung niya. Basta limited edition, naka bronze type yung kanyang mags, linisin yung disc brake nya, disc plate, siyempre Honda, sturdy. Yan ang size ng gulong nya, 80/90. At pinakamaganda sa ganitong category, naka tubeless na, goods na goods. At ito nga pala, siyempre LED na rin yan, napakaganda. Pero bulb type pa yung signal light niya. Pero assembly siya. Napaka cool at napakaganda talaga. Wow! Tapos kung titingnan mo dito sa part na to, yung blue na bluish na fairings niya. Part na dito, may blue dito na part na fairings, and then complement sa black na visor niya. Visor talaga yung dati ngayon, kasi syempre parang naangat siya ng konti bago dito sa may panel dito, And then take note din, meron tong park brake. Of course, syempre pag pag na-park ka uphill o downhill, hindi ka mangangalay, So good thing may ganito rin sila, And then pumunta naman tayo dito sa may panel, no? So, sa panel niya,
Meron itong high-low, may busina. So yun yung tunog ng busina niya. May left and right signal. Yung left and right na signal, isa lang yung indicator niya, no? Sa either left or right. And then ang kagandahan nito, big improvement, may econo na indicator. And then keep that in mind also na wala siyang menu button. So makikita mo lang dito, you will gauge and then yung tinatakbo ng kilometer mo. And then yung RPM. So ito yung yung feel nung pag dinadrive mo yung Honda Beat. Then pumunta naman tayo sa may sound check. Syempre, huwag natin kakalimutan yung sound check. So ito yung sound check niya, no? Since may mic tayo dito. So, yung typical na sound ng scooter na Honda Beat na brand new, of course. Then yung kanyang step nut dito, ayan o. Pinag-isipan din talaga na meron ditong stopper na hindi syempre pupunta doon, ano. And then yung goma niya makapal, of course, syempre. And then yung pulse niya dito sa fairings niya dito, yung mga decals niya, para talagang Gundam Wings na Gundam Wings ang dati niya, ano. Honda Special Edition. Tandaan nyo, sa Pilipinas lang itong inilabas ni Honda. So yung grab bar niya, yun, iba na rin, bagong-bago na rin, you know? Then yung decent din naman yung kanyang upuan, which is hindi tinipid sa material. Punta naman tayo sa may sa may compartment niya. Yung compartment niya, ihamak na mas malaki. Marami ka pwedeng ilagay. Helmet hindi pwedeng ilagay, syempre. Yung mga personal things mo lang. At isa pa sa in-improve din na Honda dito, yung kanyang fuel tank, 4.2 liters yung pwede mong ilagay, which is may 0.2 liters na idinagdag, which is magandang bagay na rin yun, no? Point of improvement na rin yan. So try natin paanda rin, no? Since may gasolina na naman to, i-release na to actually. Tingnan natin yung hatak niya. So in a short period of time, hindi na tayo lalabas sa kalsada kung wala tayong helmet. So dito lang tayo. So napansin ko sa sa makina niya, compare sa previous Honda Beat, ma-vibrate, no, lalo na siguro yung card, diba? Ako may Honda Beat kasi akong card. So ito, na-lessen yung vibrate niya, no, and then ito, good to buy ito. Yung presyo, panoorin natin mamaya. Well, on the contrary naman sa pricing, sa mga, siguro napanood nyo na yung presyo nito, nil-launch sa Honda, mismo sa Honda event, 74,000 something yun, pero dito, 76,800 yung cash price niya. Bakit? Sabihin, member comment, overpriced. Kasi yung presyo na yun, galing mismo sa Honda, syempre pagdating sa dealer, syempre may costing na yan ng registro, mga freebies, mga documents na kailangan para ma-release yung unit. Kaya may add-on cost. Kaya 76,800 yung pricing nito. At kung mag-apply ka ng installment, yung link nasa baba, comment mo sa baba para makapag-apply ka online. Kaya mga kaibigan, mga kabang, isang mabilis lang. So launching ng Honda Beat, inalabas din nila to, no? Actually, ito yung isa sa surprising na inalabas ni Honda, yung 50th anniversary edition nila na napaka-cool, Gundam inspired, blue, glossy blue, tapos glossy white. Merong ditong decals na 50th anniversary. At yun na nga, kung nagustuhan mo yung content for today, consider subscribe and hit that notification bell para notify sa mga future uploads natin. Subscribe ka para mapanood mo susunod na vlog natin. Yun lang, see you in the next video.